May sagot na si VP Sara sa impeachment case laban sa kanya. Ang sabi niya, not guilty. It's a 34-page document, hindi kasama yung annex. Isinumite niya ito sa impeachment court at ang hiling niya, sana raw ay ibasura ang articles of impeachment. May 4 na main points tayong na-identify doon sa kanyang sagot. Una, di raw siya mapeperasang sumagot kasi wala naman daw impeachment complaint na nasa korte. So essentially, she's taking advantage of the fact na isinauli ng Senado yung reklamo sa Kamara para ma-certify ng House na hindi labag sa konstitusyon yung impeachment kay VP Sara. Ito yung ikinakatakot ng ilang constitutional law experts na labag raw sa saligang batas yung pag-remand. Yun na rin yung second point ni VP Sara na yung pag-impeach daw sa kanya ay violation of the 1-year bar. Sabi niya, void yung impeachment complaint na isinumite sa Senado because that's already the 4th. May nauna raw 3 impeachment complaints back in December na hindi ginalaw ng Kamara. I wrote numerous articles expounding Duterte's argument as well as the government's defense of the House. I-search nyo na lang sa Rappler website. Pangatlo, sabi ni VP Sara, hindi raw pwedeng tumawid ang impeachment proceedings mula 19th patungong 20th Congress. Matagal ng debate yan, pero ang pananaw ni VP, ang impeachment case ay tulad ng panukalang batas na kapag hindi naipasa pagkatapos ng isang kongreso, napapanis at kailangang i-refile sa susunod na kongreso. Ang argumento ng pro-impeachment advocates, ang impeachment ay kasama sa non-legislative functions ng legislatura, kagaya kunwari ng canvassing ng boto sa pagkapresidente, na kung hindi matapos ng isang kongreso, ay hindi naman ititigil. Lastly, VP Sara is saying unsubstantiated yung mga alegasyon laban sa kanya. For example, sabi niya, misleading daw yung alegasyon na nagpaplano siyang ipapatay ang presidente. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Subject to appeal pa rin daw sa COA yung notice of disallowance niya patungkol sa confidential funds. Kulang din daw ang ebidensya na sa kanya mismo nanggaling yung pera para suhulan ang mga DepEd officials. Chismis lang daw yung alegasyon ng kanyang hindi maipaliwanag na yaman. At questionable din daw yung testimonya na nagdadawit sa kanya sa mga EJK sa Davao. Ito yung tinatawag na wagging the dog. Those who cannot address the substance, they rely on technical procedures, which is what she did here. I wrote a full story na mas detalyado yung mga punto niya at nakalagay rin doon yung konteksto ng mga alegasyon. Please take the time to read it on the Rappler website. Mag-download na rin kayo ng Rappler Communities app at kapag may mga tanong kayo, itag nyo lang ako doon.